aking maging asawa upang makasama at upang makasama at mahawakan mahawakan mula sa araw nito mula sa araw na ito magpakailanman. magpakailanman Sa hirap at sa hirap at sa sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan at sa kasaganaan, sa sakit at kalusugan, sa sakit at kalusugan, pagkakaligatan, mga ingatan hanggang tayo pag-iwalay ng mga tayo. hanggang tayo paghiwalay ng kamatay. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, Ito ang pusong pangako sa iyo. ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, tinatanggap kita, Alfredo, upang ating upang ating asawa, upang makasama at mahawakan ka, mula sa araw na ito, magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalay at ingatan ka, hanggang sa tayo paghiwalay ng kamatayan, alinsunod sa kautusan ng banal ng Diyos. Ito ang taus-pusong aking pangako sa iyo. Amen. Yung baon niyo po. Sino mga pastor? bago po natin sila kasal. Mauna yung lalaki. Ay, may divorce pala doon. Hindi, walang kape. Mama! Year 2213 po, taon na at buwan ng Hunyo nung ako po ay magyudo dahil ang aking may bahay ay namatay sa sakit na diabetes. Bago pa siya namatay, ako ay kasabi na ng isang samahan ng Legion International Philippines. Ang layo nito ay bahagi ang mga salita ng Diyos sa pamagitan po ng pamimigay ng Bible sa mga paaralan, hotel, hospital at bilangguan. Nakapamigay na rin po kami sa Mindoro, Casbate, Bukidnon, Marinduque. At habang sinasagawa ko ang pamamahagi ng Biblia, nalilito nga po at naaaliw bagmat paano pala ng aking asawa. Palibasa kung kami nag-inisyon, ang mga kasamahan ko ay lahat may mga kapartner ko, maliban lang sa akin. So, ang nangyari po, nung magkukwento kami, siyempre, tutuksuin ako. Kailangan magkaroon ako lang walang kasama. So, nag-inisyon kami. Kulang naman yan talaga walang kasama. Sila kasama lahat nila yung mga asawa nila. So, ginawa po, nung kami umuwi ng galing sa Mindoro, bigla yung isang kapatid na Sister Pagasa, sabi niya, huwag kang magkanala, Freddy. Ano kita, irereto kita. Yun nga po, pagkati namin, hindi akala ko nagbibiro lang siya. Yun nga po, irereto niya. Pero siyempre, wala pang 40 days ang pamamatay ng misis ko. Hindi nagkaroon ng bearing yung nangyari. So, lumipas pa po ng, magkakilala lang, pero lumipas pa po ang isang taon bago ko hiningi ang kanyang telepono. Siguro marami, sabi ko nakita rin ng Panginoon na ako'y kailangan magkaroon ng panibagong kasama, di ba? So yun po, pupunta kami ng Cebu, magkakaroon kami ng National Convention na 3 araw. Ayun po, hiningi ko yung kanyang telepono. Pero ano lang talaga lang kami, parang nag-develop na lang nung tatawagan kami. Kasi after 1.5 year pa, bago ako nagtapat sa kanya eh. Hindi na po nagtawa ng salita. Siguro sabi niya na, kasi po hindi niya natatanong ako po ang chaplain ng aming Manila North Camp sa Legion. Po talagang laging nananalangin sa amin. Tapos po ang nangyari, yun na nga, nagkadipilo pa rin. Pero dahil hindi naman kami laging lumalabas, imagine, minsan lang sa isang taon kung kami mamamasyal, pagka may birthday lang siya. So,
Yung puro nangyari, after 6 years pa, ang tagal na hingi, sabi ko nga, talaga siya binigay sa akin ng Panginoon. Pagkatapos pa ng 6 na taon, sa kami na gano'n, nagpas siyang ako magsasama na. So, ako hindi na mangangako o susumpa pa sa iyo dahil kung hindi ko ito matupad o may sagwa, lalabas lamang na ako isang sinungaling at walang pakundangan sa aking mga pangakong tinuran. Basta ang masasabi ko sa iyo na igagalang kita at mamahalin ng lubusan na isang wagas ang kalisay ng pagmamahal. At nasa ngayon, kapwa tayo lumigaya at mabuhay ng masaya habang kapwa tayo maglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Wow! Yeah. Ganito po ang pangyayari kung paano kami nagkita ni Fred. Doon po sa Hulunduhan, Malabon City, nagtatrabaho at nanunulunan. Ay doon din nagdaraos ng lingguhang prayer meeting ang Vigas International Philippines. Pagkatasa, kasabi nga si Fred sa samahan ito, kaya kaya regular siyang tumadalo sa ng kanilang meeting tuwing Lunes. Lingid sa kaalaman ng Fred, ako binibiro na ako ng aking mga kasamahan dahil sa pareho na kami single. Ako naman ay hindi kumikibono dahil hindi pa kami lubusang magkakilala. Kaya hanggang doon lang sa biruan ang pangyayari. Ngunit minsan ay nagulat ako, hiningi sa akin ni Fred ang cellphone number ko. At ibinigay ko naman ito sa kanya. Noon lang, tinatawagan niya ako bilang bagong magkakilala hanggang sa tumagal ay magkaibigan ng kami. Ang isa pang dahilan, kaya pala hiningi ang number ko, ay dadalo siya ng National Convention sa Jones, Cebu City. Tatlong araw lang sila doon at para hindi siya mainit sa gabi, tinatawagan niya at kinukwentuhan tungkol sa lugar na Cebu City. Sa madaling salita, sa aming pagtatawagan ay nagkwentuhan na nagkabudala tayo ng pagmamahalan kaya sa nagtapat siya sa akin, hindi na nagkabilis na sabihin siya ng I love you too. Saya ko. Fred, sa oras na ito, ang masasabi ko lang, babaeng hindi mahirap mahalin. Bilang ngayon maging katuwang sa buhay. Dahil ako ay tapat at wagas din magmamahal. Kaya pinapangako ko sa iyo na sa harap ng ating Panginoon at sa lahat ng narito ay at igagalang kita at handang magpasakot sa mga naisin mong gawin ko sa iyo. Mamahalin din kita ng wagas at tapat bilang maging sa hirap at ginhawa, mamahalin tayo ay ganda ng ulat. Nanginginig kayo ah. Excited pa kayo, Mimya?